Hello again. This is Za. I am an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia, and this is the fourth part of my four-part video. Alam ba yan? Tongue twister pa siya. Four-part video dito sa Lonsdale Key, kagaya nga ng sinabi ko kanina, or kagaya ng sinabi ko dun sa previous video ko pala, kasi kanina ko ni-record, kagaya ng sinabi ko sa mga previous video ko, isang araw ko lang siya, ni-record itong magkakasunod ko na video from Wednesday until Saturday, at dito nga yan, located sa Lonsdale Key. Lobat na ako, so hopefully bago matapos ng video na to, hindi tayo mawalan ng battery. And today, we are going to talk about my French journey. Alam nyo ba, nagte-take ako ng French classes para makadagdag points sa express entry. So, just to give you a little background, yung French or Francophone Mobility Program or French Pathway is isa sa mga in-demand na pathway in order for you. Ang sama ng tingin sa akin ng Indian. Okay, ginagawa ko. Ayan, yun na nga. French Pathway or Francophone Mobility Program ay isa sa mga mabilis na paraan, especially kung may CLB 5 ka sa French, pwede ka makapunta rito sa Canada, or pwede kang makakuha ng job offer or makakuha ng employer na magbibigay sa iyo ng job offer, and eventually mabigyan ka ng immigration ng work permit. At yun ang pag-uusapan natin sa video na to, ay iyong French journey ko. So stay tuned! Okay. Nung pagdating ko dito sa Canada, ang dami kong, just so you know, ang dami ko talagang inaksayang panahon. Well, siguro kasi hindi rin mamadali sa akin na mag-French doon nung unang year ko pagdating dito sa Canada. Kasi nga, parang yun yung panahon na nag-a-adjust pa ako sa trabaho. Kasi, as a daycare worker dito sa Canada, hindi siya, ibang-iba siya sa ginagawa sa Pilipinas o ginagawa siya doon sa previous job ko. Pag sinabing ECE dito, literal na taga-alaga ka ng bata. Literal na mula umaga hanggang pag uwi nila. Hi. Ayun. Mula umaga hanggang pag-uwi nila, ikaw yung mula umaga pag drop off ng mga bata hanggang alas 5 ng hapon, ikaw yung mag-aalaga dun, which is something na hindi ko nagawa nung kasi just to give you a background, yung ko naman, yung previous job ko lang naman is parang 3 hours or 4 hours lang nasa amin yung mga bata, tapos uuwi na sila. Dito 8 hours or sometimes 9 hours nandito yung nandito sa eskwela or nasa daycare yung mga bata. Ay hindi ako nakapag-French agad. Pero ngayon, I can say na hindi na lang bonjour ang alam ko. Kasi even though hindi ako nag-i-start ng hindi naman ako nag-start ng formal learning sa French nung nandito ako. Siguro after 6 months or 7 months, nung nalaman ko na pwede siyang maka-add sa points para sa express entry, ang ginawa ko is nag-download ako ng Duolingo. Yung Duolingo, ito yung app sa phone. It's either Android or iOS na pwede kang magsimula ng language na gusto mo. Kasi meron yata silang Spanish, may French sila, may German, may Mandarin, at kung ano-ano pa.
So, yun ang nakatulong sa akin. Nakatulong sa akin para ma-start ko yung learning journey ko. Kasi, makakatulong talaga yun. Especially kung gusto mo makarating dito sa Canada. And yun na nga, I started nung napansin ko na medyo may mga vocabulary na ako. Marunong na akong magsalita ng French ng kahit konti. Je parle français un peu. Or tama ba 'yon? Je parle un peu français. Marunong na akong anong tawag diyan? Mag-create ng simple sentences sa French, ng mga simple vocabulary. Kumbaga medyo marunong na ako mag subject verb. Alam ko na yung mga conjugation, yung mga conjugation ng French, yung yung mga some of the pronunciation. That's the time that I started doing it formally. I started nung April. In-start ko siya nung April of this year. And kahit papaano naman nakatulong siya. So ngayon medyo nakakapag create na tayo ng sentences na 2 to 3 or 4 to 5 sentences in French. Nakakapag-write na tayo. Tapos nakakapagsalita na rin tayo. Nakakaintindi na rin tayo. Yung Emily in Paris, alam nyo ba? Isa yan sa mga pinanood ko. Nasa pa lang ako. Hindi ko pa naman natatapos. Actually, nasa season 1 pa lang ako, hanggang episode 7. Hindi ko nga siya mapanood kasi nga ang dami magagandang series sa Netflix. Anyway, yung Emily in Paris, since nasa Paris siya, I took that opportunity to learn French. Kasi instead na English yung pinakikinggan ko, instead na American English yung subtitles and yung language na napapakinggan ko dun sa series, ang ginawa ko siyang French in language and at the same time subtitle para ma-accelerate yung pagsasalita ko in French. And once again, etong pagiging French, I'm sure narinig nyo na rin to sa mga ibang vlogger. Huwag matakot sumubok ng ibang language. Malay mo, fluent ka pala, mabilis ka pala mag-catch up ng different language, hindi mo lang alam. So, lahat ng bagay dapat sinusubukan. So, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, kung gusto mong makarating dito as a temporary foreign worker or sa PR, for express entry, or kahit ano pa yan, through the French pathway, then simulan mo na yung journey mo. Kasi dati, ganyan din ang pag-iisip ko. Hirap na hirap nga ako mag-English, mag-French pa. Diba? Kaya kung kaya nyo, kaya ko rin. Kung kaya nila, kaya ko din. Yan lagi ang mindset ko. Ibig sabihin, kung ano yung nare-reach ng iba, kaya ko din. Kung ano yung na-achieve nila, kaya ko din at my own pace. Hindi naman kailangan na sila 5 months lang nila or 6 months lang nila nakuha yung pagiging So, at your own pace, dahan-dahan lang. Kung sa tingin mo, kailangan mo ng 1 to 2 years para mag-learn ng French, then probably 1 to 2, hindi para, kung ito yung magiging solusyon, or kung ito yung magiging pathway mo para lang makarating dito sa Canada, then so be it. 1 to 2 years, maghintay ka ng 1 to 2 years, then polish your language skills when it comes to French and when it comes to English, and then do your TCF or do your TEF, IELTS, and then come to Canada as a French or as Francophone, para sa Francophone mobility program nila. Ayun. So, yan na nga. This is my French journey. I'm going to show you a clip talking to my professor. La professeur. I'm going to I'm going to attach a clip also of me talking in French at the end of this video. Wag niyo ako pagtatawanan. I'm sure hindi ko pa hindi ko pa kuha bongga-bongga yung accent. At the same time, may mga mali-mali pa rin naman ako. Hindi ako Pranses. So
pagpasensyahan nyo na yung yung video. But I hope that I inspire you in this video para matutunan ang language na Pranses. O, 'di ba? Ayan. So once again, this is Za in Canada, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia, at nagsasabing hindi kailangan ng maraming pera basta may peace of mind. Bonjour. Oh, je suis très occupée. Je suis très occupée aujourd'hui parce que quelqu'un quelqu'un des professeurs
sont malades? C'est une difficile question pour moi. Je ne mange pas beaucoup de légumes. C'est très cher. Je me promenais avec sa mère tous les jours.